Meron na bang resulta? Wala pa. Tignan mo. Nakapasa ka? Congrats! Tara, pakita natin kay Mama. Sigurado matutuwa yun. Nay, nakapasa si Kuya. Tingnan mo. Wow! Congrats, anak ko! Salamat, Tay. Ate, di na ako mahihiya sa'yo ah. Nangiram sana ako ng pera eh. Kapos kasi ako ngayon, pangbaon lang ng pamangkin mo. Lagi ka na lang nangungutang. Hindi ko kasalanan na wala akong maibigay sa mga anak mo. Nakikiusap ako. Walang-wala na din kasi ako ngayon eh. Bahala ka. Madami rin akong bayarin ngayon. Paalam. Nay, O anak, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? hindi pa naman po. Kararating ko lang po. Dito muna ako sa kwarto. Paano kaya? O pre, buhay ka pa pala. Kala ko, tigok ka na. Ano yun? Ito lang matutulong sa'yo. Piling ko kasi yung nanay ko kanina eh. Kausap yung tita ko. Oh, wala na pala siyang perang papaara sa amin dalawa. Baka naman meron mga alam dyan. Alam mo, matutulong sa'yo. Ano ba yan? Sama yun ah. Sira, wala nang masama ngayon sa mundo. Oh, ulit mo. Mamaya may pagkaabutan ka niya sa kalibente. Dalawang babae. Aabot na doon. Kikita tayo, haharian kita malaki. Malaki bigla niyan dyan. May pulis! May pulis ako! Bakit ka biglang pumapasok sa kwarto ko? Nag-araw ka ng masungit ah. Tatanungin nga sana kita lately kung saan ka pumupunta nung nakaraan. O, nakita ko rin mga kaklase mo, sabi nila hindi ka daw pumapasok sa school. Umaalis ka dito na nakapolo tapos di ka pumapasok. Ano ba nangyari sa'yo? Alam ba ni nanay yan? Wala kang pakialam. Kapatid na kita, huwag mo akong pakialam sa mga ginagawa ko. Ayos ka! Nag-aalala lang ako para sa'yo. Hindi ko kailangan yung pag-aalala mo. Kaya umalis ka dito. Ano ba nangyayari dito? Ba't kayo nagsisigawan para kayong mga gagawa? Tanongin mo yung magaling mong pakilamerang anak. Ano ba yung lumalabas sa bibig mo, Carlo? Wala kayong pakialam. Hindi pa rin umuwi ang kapatid mo simula nung nakaraan. Hindi ko na alam ang gagawin sa kapatid mo. Naging mabuti na naman ako sa inyong dalawa. Kahit mag-isa lang ako.
Baka may pinagdadaanan lang siya na hintayin na lang natin siya umuwi para alam natin yung side. Diyan ka na pala, anak. Halika nga, mag-usama na tayo. Pasensya na po kayo. Dalaw sa inuugali ko nung nakaraan sa inyo. Ikaw yung gusto yun. Pero narinig kasi kita na yung nakausap ko si Kate. Tutulungan ka namin kung namin magbago. Nandito kami para sa iyo. Sino po sila? Nandyan po ba si Carlos Silla? Andito po. May warang pa para po kami para sa kanya. Bakit ka para sa iyo? Teka lang po! Ikaw ay inaalis na sa visa ng warrant of arrest sa paglaban sa RA 9165. Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. Ikaw ay may karapatang hindi magsalita o sa walang hubo. Anumang iyong sabihin ay pwedeng gamiting pabor o laban sa anumang tribunal. Ikaw din ay may karapatang pumili ng sarili ng abogado. At kung wala kang kayaan, ito ay pagkakaroon sa unawaan mo ba ito? Teka lang po! Anak! Saglit lang po, ma! Saglit lang po! Yung anak ko! Wala kang kasalanan yung anak ko! Saglit lang, ma! Anak ko! Wait lang! Sige, papusukan mo sila. Magandang umaga sa inyo. Anong matutulong ko sa inyong dalawa? Magandang umaga po. Nais ko po sana humingi ng tulong upang mapalihab ang anak ko si Carlos Silla. Wala po kasi akong alam tungkol sa mga rehab-rehab na yan eh. Please po, tulungan po kami. Nakapupan ba inyong anak habang hinuhulitan ng mga polis? Hindi po. Nag-positive ba ito sa drug test? Opo. Kung nag-positive ito sa drug test, direkta agad na to sa rehab facility. Marami naman tayong mga rehab facility dito sa Bulacan. So, pwede ko kayo ilapit, kami nakatatawag para sa kanila. So, pupunta na lang kayo doon. So, puntahan niyo na lang ako. Thank you po. Maraming salamat po sa tulong niyo. Sige, mag-ingat din kayo. So, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagsama ngayon sa ating group session. Alam kong hindi madali ang proseso ng rehabilitation. Kaya tandaan nyo na nandito lang kami para samahan at tulungan kayo sa proseso na ito. So, ngayon, gusto ko sanang pag-usapan natin yung mga pangarap at layunin nyo para after nitong rehab. So ngayon, mag-i-start tayo, magpakilala kayo, then sasabihin niyo kung ano yung layunin at pangarap niyo para magpatuloy pa sa rehabilitation. Tapos dito mas maaalala niyo kung sino ba yung mga tumutulong sa inyo para magpatuloy pa dito. So mag-start tayo kay Lita. Ako po si Lita. May 2 taon na po akong gumagamit ng drugs. At gusto ko na po makalayo dito. At ang aking layunin ay makabalik sa akin ng pamilya at mapatawad na. So magandang layunin yan, Lita. Ngayon kay Rosa naman tayo. Ako naman po, gusto ko makahanap ng trabaho pagkatapos nito. Gusto ko rin patalagin sa sarili ko at sa pamilya ko na kaya ko magbago at isimula ko. So maraming salamat. Magandang layunin yan. Ngayon, tatandaan nyo lang na nandito kami lagi mga facilitators at counselors para tulungan kayo na sa pagbabago na mga habit nyo. Kamusta ka? Kamusta naman to? Alam ko, hindi mo madala.
na natin si Kuya. Kaya nga anak, malapit na siya. Carla! At ngayon, atin ang pakinggan ang kwento ni Carlos Silla. Si Carlo, si 19 years old. Ako po ay galing sa mayor na pamilya. Ako po ay nagbenta ng droga dahil sa pangangailangan sa pera, dahil sa kailangan mapag-aaral ang aking kapatid at ang aking sarili para matulungan na rin ang aking inay. At dahil sa pagbebenta nito ay natutunan ko din gumamit ng pinagbabawal ng droga, pinagbabawal ng gamot. At ngayon po, nandito ako sa harap nyo upang i-share sa inyo ang aking storya, upang ipakita na hindi lahat ng gumagamit nito ay tuloy-tuloy nang gagawin ito habang buhay, na meron pa rin pag-asa para magbago. Yun lamang po, maraming salamat. Nak! Gising, Nak! Gising, oy! Ano ba nangyayari sa'yo? Sorry, Nay. Ako si Carlo. Dahil sa kahirapan at kagustuhang mag-aaral, hindi ko naisip ang epekto ng landas na tinatahak ko. Nais kong magbago, hindi lang dahil sa pamilya ko, kundi pati na rin sa sarili ko. Kaya kayo, di pa huli ng lahat. Pakita ang ating mga pagkakamali. Tayo ay tao lamang din. Minsan sumasablay. Pero meron din tayo laging tsansa na gumawa ng tama at magbago. Tayong lahat ay may pagkakataong magbago kung gugustuhin natin. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa.